Ano nga ba ang kontraktualisasyon? Ito ba ay legal? Ano ang pagkakaiba o pagkakatulad nito sa ENDO? Sa ilalim ng batas, pinapayagan ang kontraktualisasyon. Ito ay ang pakikipagkontrata ng isang kumpanya sa isang lehitimong kontraktor upang kuhanin ang serbisyo ng mga empleyado nito para sa partikular na trabaho na may itinakdang panahon. Hindi lahat ng uri ng kontraktualisasyon ay katumbas ng ENDO. Sa ilalim ng ENDO o End of Contract, ang mga empleyado ay pinapapirma ng kontrata na kadalasan ay umaabot lamang ng 5 buwan upang maiwasan ng regularization at pagbibigay ng iba pang benepisyo. May mga kontraktor naman na pagkatapos ng service contract sa isang kumpanya o principal ay tinatapos na rin ang employment relationship nito sa kanyang mga empleyado. Ang mga ito ay hindi pinapayagan ng batas. Paano malalaman kung hindi lehitimo ang isang kontraktor o tinatawag na labor-only contractor? Ang isang hindi lehitimong kontraktor ay hindi rehistrado sa DOLE sa ilalim ng Department Order 18-A. Walang sapat na kapital or investment sa pamamagitan ng mga kagamitan ng makinarya at opisina. Ang mga empleyadong isinusupply sa kakontratang kumpanya ay gumagawa ng mga trabahong direktang kaugnay ng negosyo ng kumpanya at walang kapangyarihang isuperbisa o ikontrol ang trabaho ng kanyang mga empleyado, bagkos ito ay nasa may-ari o mga tagapamahala ng kumpanyang kakontrata ng isang kontraktor. Alinman sa mga ito ay pinagbabawal sa ilalim ng Labor Code at mahigpit na yung binabantayan ng DOLE upang wakasan ang mga pang-aabuso ng mga kontraktor o establishmento na hindi sumusunod sa batas. Para sa iba pang kaalaman o katanungan, o kung mayroon po kayong reklamo, maaari po kayong tumawag sa 043-288-2080 or 288-2078 or sa DOLE Mimaropa Hotline 0906-375-8792. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Narito na mga pangunahing balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita, undas mapayapang ginunita sa lungsod ng Canapan. Patuloy na pag-uulan sa Mimaropa nagdulot ng pagbaha sa ilang bayan sa lalawigan. At Oriental Mindoro at mga bayan ng Nauhan at Bulalakaw muling tumanggap ng SGLG Award. At sa detalye ng ating mga balita, dahil sa long weekend, malaki ang naitulong nito upang mahati ang pagdagsa ng mga taong bumisita sa mga sementeryo sa lungsod. Ito ang siyang pahayag ni City Public Safety Department Chief Nelson Aboboto kaugnay sa pangkalatang kaganapan sa nakaraang undas. Ayon pa rin kay Aboboto, maging ang mga confiscated items nila ay iilan rin dahil tila natuto na ang mga tao sa mga bagay na dapat at hindi dapat dalhin tuwing undas. Dagdag pa ni Aboboto, maging ang daloy ng trapiko ay hindi rin gaanong naging mabigat dahil sa pagkahati sa iba't ibang araw ng pagbisita ng mga tao. May ilan ring pamilya nag-overnight sa isang pribadong himlayan sa Barangay Lazareto habang may mangilang-ngilang bumibisita pa rin sa mga Campo Santo. Ito rin ang siyang naging pahayag ni Police Superintendent Jonathan Pagyo ng Calapan PNP sa kanilang Opla kaluluwa. Naging mapayapa aniya at matahimik ang mga nakalipas na araw. Bago pa man sumapit ang undas ay maagang umikot sa mga barangay ang ilang PNP personnel upang mamahagi ng mga flyers na naglalaman ng mga mahalagang paalala sa publiko. Sa kasulukuyan, ayon kay Superintendent Pagyo, bagamat wala nakaposte na pulis sa mga sementeryo, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring. Naging katuwang ng PSD at Calapan City PNP sa pagkilon sa nakaraang undas ang mga ahensya na Bureau of Fire Protection, Calapan Station
City TMO, City Task Force, Army Reservists, barangay officials at ilang volunteer groups. Walang insidente ng karahasan o anumang kaguluhang naitala ang Oplan Alalay ng PSD mula 28 ng Oktubre hanggang sa araw ng kasalukuyan. Pasasalamat rin ang ipinaabot ng pamanang lungsod sa lahat ng tumugon at nakiisa sa maayos at mapayapang paggunita ng undas. Tulad ng inaasahan ay dumagsa ang mga pasahero sa Calapan City Pier. Ayon sa naitalang dami ng mga tao ay umabot ito sa humigit kumulang 41,000 mga tao ang dumagsa papasok at 2,000 naman ang lumabas ng probinsya mula ika-28 hanggang ika-31 ng Oktubre. Samantala, ang 1 ng Nobyembre, araw ng undas, mayroong 13,000 pasahero ang lumabas at mahigit 6,000 naman ang dumating sa Calapan City Port. Ayon kay Irihio Fortajada, PPA Calapan Terminal Supervisor, taon-taon naman ay pinaghahandaan na nila ang ganitong sitwasyon kung saan ay dagsa ang mga tao sa pantalan. Kaya mahigpit nilang minonitor ang buong pantalan at ito ay mahigpit nilang ipinatupad. Wala namang naitalang di inaasahang insidente at naging maayos o sistematiko din ang pamamalakad ng Philippine Ports Authority. Naging maulan man ang panahon, hindi ito inalintana ng mga Mindoreño na umuwi upang dalawin ang mga namayapa nilang mahal sa buhay. At magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Governor Boy Mali. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw at bumabati rin in advance kay Senator Manny Pacquiao sa kanyang laban ngayon. At tayo po ay sabay-sabay na nagdarasal na siya ay manalo nang sa ganun tuloy-tuloy po ang pagkilala sa bansang Pilipinas bilang isa sa pinakagaling sa pagkapanalo ulit ng ating minamahal na si Senator Manny Pacquiao. So, Manny, alam ko kayang-kaya niya yan. Ano lang, dasal, samahan ng dasal at ang buong Mindoro ay nagdadasal para sa iyo, para sa iyong panalo at sa panalo ng bansang Pilipinas. So, good luck at more power. Magandang araw po sa bayang Mindoreño. Isa na naman pagkakataon sa ating lahat na masaksihan ng pakikipaglaban ng pambansang kamao ang pinagmamalaki ng buong Pilipinas. Si Senator Manny Pacquiao sa kaniyang pakikipaglaban kay Jesse Vargas. Sa bawat punyagi ng bawat Pilipino ay nakikita ang pagkakaisa sa isang laban na huwag katulad ng mas maraming labang nakaraan. Ang laban mo, Senator Manny Pacquiao, ay isang maging tagumpay at naandun muli ang pagmamalaki ng bawat Pilipino. Congratulations in advance at good luck sa iyo, Senator Manny Pacquiao, sa iyong laban kay Jesse Vargas. Mabuhay ka, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Mindoreño. Sa aking mga kababayan, sa bayan ng Victoria, ito po ang inyong Mayor Lito Malabanan ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. At kayo po ay aking inaanyayahan na ating suportahan ang laban ng ating pambansang kamao ngayong ika-November 6 na darating po. At kung papaano natin siya matutulungan, ay yun ay isang magandang panalangin na hangad ang kanyang tagumpay
upang ang karangalan ng ating bansa ay kanyang mapangalagaan. At tayo ay alam naman natin na kinikilala tayo sa buong bansa na ang pambansang kamao natin na si Manny Pacquiao. At alam ko po na hindi lang ang bayan ng Victoria, kung hindi ang buong Pilipinas ang nananalangin sa kanya, lalo't higit dito sa ating Oriental Mindoro Province, sapagkat alam naman po natin na ang ating pambansang kamao ay very close sa ating gobernador at sa ating congressman Ray Umali. Kaya sana tayo sama-samang manalangin na magtagumpay siya. Kaya sa inyo po, sa aking mga kababayan sa bayan ng Victoria, maraming salamat at sana tayo ay magsama-sama upang manalangin ang kanyang tagumpay ay kanyang makamit. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Tapos na ang pagdinig ng Kongreso kaugnay sa malaganap na bentahan ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Congressman Doy Liachon, kinatawan ng unang distrito ng Lalawigan at Vice Chairman ng Committee on Justice. Naisumiti na nila ang kanilang committee report at patuloy ang kanilang pagbabalangkas ng mga batas na babago sa sistema ng Bureau of Corrections. Kabilang na dito ang moderno at makataong piitan. Nakita natin yung buhay milyonaryo, that the inmates are earning millions of pesos while inside the Bilibid. So parang nangyayari dito, mas masarap ang makulong kesa kesa nasa labas, no? So ito yung tapos na po yung investigasyon at kaming ngayon ay magko-constant hearings na para ayusin natin yung pwedeng maisabatas patungkol sa mga topics na ito, particularly yung management ng National Bilibid Prison, na makapag-provide tayo ng moderno and yet humane condition para sa mga preso. We are not entitled or we are not mandated na pagandahin ang buhay nila, pero yung makatao lang, no? Ayon pa rin sa Solon, isa rin sa nais niyang tutukan ay ang set-up o pamamahala sa pambansang piitan. 3 ahensya ng gobyerno ani ang humahawak sa mga piitan sa buong bansa. Ang DOJ, DILG at ang Pamahalaang Panlalawigan. Dapat, ayon pa rin sa kongresista, ay iisang sistema lamang ang dapat pairalin sa lahat ng piitan mula sa mga munisipyo, lalawigan hanggang sa pambansang piitan. Ang problema, yun nga meron pa isa, kung paano natin aayusin. Kasi ang Bureau of Corrections ay meron kasing parang 7 pa yan na mga colony. No, meron Davao, may Sablayan, may Iwahig, meron sa Leyte. Under yan ng Bureau of Corrections, na ang Bureau of Corrections naman under ng DOJ. Pero yung mga munisipyo tsaka probinsya, ang munisipyo particular under yan ng BJMP. Pero ang BJMP under ng DILG. So, doon mo makikita ano ba yung batas na pwedeng gawin. Bakit magkaiba yung piitan ng munisipyo under ng BJMP, DILG naman ang under nun. Tapos ito, DOJ naman ito. Kaya hindi maging synchronize. Meron naman na mga probinsya na hindi hawak ng BJMP. Hawak naman ng provincial government. No? So, ba't ang gulo-gulo nung setup ng gobyerno natin? Sa piitan pa lang, iisa lang naman siyang National Penitentiary. Pero bakit yung 3 na department nagkakagulo kung sino maghahawak? Merong DOJ, may BJMP, may provincial government. So ito po yung siguro sa mahabang panahon na
kailangan na mabalangkas ngayon, ano ba yung tamang dapat gawin dito para maayusan natin yung pambansampitan. Sa Oriental Mindoro, nakatakda ng ilipat ang OMPJ sa bago nitong lugar sa bayan ng Bansud. Dito inaasahan na ang mga pagbabago mula sa istruktura ng gusali, pasilidad at programa para sa mahigit na 700 detainees. Muling nabigyang parangal ng Department of the Interior and Local Government ang pamalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Umali ang Seal of Good Local Governance na ginanap sa Sofitel Philippine Plaza, Manila Hotel noong Oktubre 27. Pangunahing nakabatay ang naturang parangal sa mahusay at tapat na paglilingkod sa mga mamamayan nito bilang mga lingkod bayan. Ito ang ikatlong pagkakataon na nakatanggap ang lalawigan ng ganitong parangal. Nauna na dito ang Seal of Good Housekeeping noong 2011 sa panahon ng yumaong dating DILG Secretary Jessie Robredo na siyang nagsimula ng pagkakaroon ng naturang parangal. Nakasama rin sa naturang parangal ang mga bayan ng Nauhan at Bulalakaw na ang parangal ay personal na tinanggap ni Nauhan Mayor Mark Marcos at Bulalakaw Mayor Ernilio Villas. Ang Oriental Mindoro at ang mga bayan ng Nauhan at Bulalakaw ay nakabilang sa 306 na mga lalawigan, lungsod at bayan sa buong bansa na nakapasa sa mga pamantayan ng DILG na ginawaran ng Seal of Good Local Governance Award. Naging pamantayan sa naturang parangal ang pagpasa ng lalawigan at ng dalawang nabanggit na bayan ng 3 core assessment area. Ang good financial housekeeping o ang masinop na pamamahala sa pinansyal ng lalawigan, social protection o ang pagkakaloob ng serbisyong panlipunan, partikular sa mga kapuspalad, may mga kapansanan at mga pangunahing mamamayan o senior citizen. At disaster preparedness o pagsasagawa ng mga paghahanda sa kalamidad at nakapasa rin sa mga kwalipikasyong business friendliness and competitiveness, peace and order at environmental management. Antabayanan ng iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Sa akin po mga kababayan Lauhenyo, magandang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa darating na linggo, November 6, 2016, na tayo ay manood sa MENA Gymnasium sa ating plaza sapagkat mapapanood po natin ang laban ng dalawa sa ating mga magagaling na boksingero sa ating bansa. Ito po ay walang iba kung hindi si Nonito Donaire at ang ating pong pambansang kamao na si Senador Manny Pacquiao. Sana po ating mga kababayang Nauhenyo ay panoorin natin ang ating mga kababayang boksingero na sina Senador Manny Pacquiao at Nonito Donaire sa darating na November 6, 2016. Ipakita po natin sa kanila ang pagsuporta ng mga Nauhenyo. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, I
royal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Magandang araw po sa lahat ng Mindoreño. Ako po si Mayor Ray Marco ng Bako ay taus-puso po ang pananalangin na sa isang tagumpay na paglaban ngayong November 6 ng ating Senator Manny Pacquiao. Hangad naming lahat, Senator, ang iyong tagumpay. Mabuhay ka, Pacquiao! Isang mapagpalang araw sa lahat. Vice Mayor Eric Castillo po at ang buong Sangguniang Bayan kasama ang lahat ng Bacoeño nagbibigay pugay at suporta kay Senator Manny Pacquiao sa kanyang pagiging idolo ng bawat Pilipino sa kanyang katapangan sa paglaban para sa bayan. Laban, Pacman! Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant log on. Unlimited data usage. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente Norte, Calapan City, with telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Sa bayan ng Baco, pangamba man ang dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha sa ilang barangay ay siniguro naman ni Vice Mayor Frederick Castillo na ang munisipyo ay nakaagapay sa mga residente ng Baco. Ilang barangay din tulad ng Burbuli ang pinasok ng tubig ang mga daanan. Ngunit ayon kay Vice Mayor Castillo, bukod sa pagkakansela nila ng pasok ay nakamonitor 24/7 din ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Baco kung sakaling magkaroon ng sakuna. Maging ang mga BDRRMC ay nakahanda na rin upang patuloy na umantamay sa mga kani-kanilang lugar at sa mga malalapit na ilog kung sakaling kailanganin na lumikas sa lugar. Wednesday pa lang, activated na yung option natin para i-secure kung sakaling may pangyayari.
And yung 24/7 naman kasi talaga yung office ng MDR ay may tao. So kung ano yung tawag ng barangay ay pwede nating respondihan. Naka-standby yung responders natin, and we see to it na inform lahat ng barangays through radio and cellphone kung ano yung mga nangyayari sa mga madaling magkatubig na lugar. Like kahapon, nagsuspend tayo ng klase all levels dito sa bayan ng Bako kasi yung mga access roads natin kahapon ay nagsisimula na magkatubig. Until now, tinuloy na natin kasi nga nangangamba tayo na baka sakaling matuloy yung pagpasok ng bagyo, at least naka-ready tayo lahat. Dagdag pa niya, walang evacuation centers. Ang lahat ng barangay sa Bako ay nariyan naman ang mga eskwelahan, pati na rin ang munisipyo na maaaring paglikasan ng mga maapektuhang residente. Gayunpaman, ayon pa rin sa Vice Alcalde, mananatiling alerto at mag-alay ng dasal na sanay hindi na umapaw ang mga ilog at tumigil ang pag-uulan. Dagdag pa ni Vice Mayor Castillo na naka-standby na rin ang emergency vehicles upang rumisponde. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang insidenteng dulot ng pagbaha sa bayan ng Bako. Sa lungsod ng Calapan, matapos ang malakas na pag-uulan ng ilang araw, umapaw ang ilog sa may downstream ng Bukayaw River, kung saan ay nagdulot ito ng pagbaha sa Barangay Gutad. Apektado dito ang mga may-ari ng taniman, ganun rin ang mga estudyante. Si Liwayway Kasapaw, dating konsehala sa Barangay Gutad at may-ari ng taniman ng sitaw, na dapat ay mag-aani sana ng kanyang pananim ay hindi na tumuloy dahil sa pagbaha sa daanan. Aniya, hindi naman kakayanin ng kanilang tricycle na makatawid sa baha. Hindi kaya at marami nang namatayan. Hindi talaga kakap. Ultimo yung jeep, sinasabi nga niya na hindi kaya na. Ay dito kami eh. Kaya lang yung taniman niyo nandun? Nandun yung aming gulay, kukunin namin. Ay hindi namin makuha. Gayun pa may inaasahan na ang mga residente sa Barangay Gutad na sa tuwing lalakas at magdidiretso ang ulan ay tataas ang tubig at babaha sa kanilang lugar. Ngunit, pinsala at abala pa rin ang dulot nito sa kanila, lalo na sa mga estudyante na kailangan lumusong sa baha para lang makatawid at makarating sa kanilang tahanan. Samantala, patuloy naman silang umaasa na sana'y tumigil ng malakas na ulan upang maisalba pa ang mga pananim na gulay. Rate channeling ang nakikitang tanging solusyon sa Barangay Gutad. Napag-alaman na pumayag na rin ang maapektuhang may-ari ng lupa dito at hinihintay na lamang masimulan ang proyekto. Samantala, sa bayan ng Nauhan, sa ilang araw na pag-uulan pa rin at malakas na buhos ng ulan, ilang barangay na rin ang pinasok ng tubig baha dito. Ayon kay Nauhan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Jury Heroleo, kabilang sa kanilang binantayan ang mga barangay ng District 7 and 8, partikular na mga lugar ng San Nicolas, Evangelista, Arangim, Masagana, General Isco at maging ang Aurora. Ilang paaralan na rin sa naturang distrito ang nagkansela ng klase at nagsimula na rin kumilos ang BDRRMC o Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Pahayag pa rin ni Heroleo sa kanilang pag-iikot, inabisuhan nila ang lahat ng mga apektadong lugar na umantabay at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang BDRRMC sakaling magpatuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala sa mga Nauhenyo ni Mayor Mark Marcos. Mainam na ang maging handa sa mga ganitong panahon kahit walang banta ng bagyo sa lalawigan. Ito rin na dahilan ayon sa punong bayan kung bakit maaga pa lamang ay sumabak na sa iba't ibang pagsasanay na tumutuon sa disaster management ang mga BDRRMC sa bayan ng Nauhan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Dito ay mura.
Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Muling nakikiisa ang lungsod ng Calapan kay Manny Pacquiao sa kanyang mahalagang laban ngayong araw na ito kay Jesse Vargas. Tayo po ay lubos na naniniwala na muling patutunayan ni Manny Pacquiao na siya nga ang pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Tayo ay nananalig ng lubos na muling magtatagumpay si Manny Pacquiao at kanyang iuuwi ang korona bilang kampiyon sa larangan ito ng boxing. Kay Manny Pacquiao, baunin mo ang mga panalangin ng iyong mga kababayan sa lungsod ng Calapan at advance congratulations sa iyong tagumpay. Sa lahat ng aking mga kababayan dito sa bayan ng Nauhan at mga mamamayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ang inyo pong pangalawang punong bayan, Sherin Morales, ay bumabati at sumasaludo sa ating pambansang kamao at ngayon ay Senador Manny Pacquiao sa kanyang laban. Ako po'y naniniwala na muli niya makakamit ang karangalan sa larangan na kung saan una siyang minahal nating mga Pilipino. Sama-sama po tayong manood, saksihan at suportahan ang laban ng ating pambansang kamao. Neo Calapan, a 100-hectare prime residential commercial landmark at the heart of Calapan City, across the Neo Calapan Mall. Affordable and convenient, Narrow Village, Molave Village, Acacia Village. It features first-class, self-contained communities with a swimming pool, basketball court, tennis court, and multi-function hall. Enjoy, relax, and discover a new lifestyle in Neo Calapan. Maunlad, masaya, makulay, maganda ang buhay sa Neo Calapan. Bayan ng San Isidoro, sa pangunguna ng inyong lingkod, Mayor Salvador P. ay buo ang suporta at tiwala sa kakayahan ng pambansang kamao na sina Senador Manny Pacquiao. Malaki ang aming pagpapahalaga sa sport. Tunayan, kami po ay may pinagmamalaki ding boksingero dito sa aming bayan San Isidoro na si Lester Abutan. Naniniwala kaming balang araw siya at iba pang kabataan dito sa aming bayan ay magiging kasing husay ni Senador Manny Pacquiao. Sa iyo, Senador Pacquiao, hangad namin ang iyong tagumpay para sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka! Mabuhay po kayo. Kasiyahan po namin maging bahagi sa mga magbibigay ng pagkakataong mapanood ang laban ng ating pambansang kamao kay Jesse Vargas. Nakita po natin sa mga nakaraang buwan kung paano manindigan ang isang Manny Pacquiao bilang senador. At sa napakaraming beses po naman ay naipakita niya ang kanyang husay sa boxing. Ang laban pong ito ni Manny Pacquiao ay matatala sa kasaysayan
sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay aakyat sa ring ang isang world champion at kasabay nito ang kanyang katungkulan bilang senador. Honorable Manny Pacquiao, hayaan mong ihatid ka namin ng panalangin sa pag-akyat mo sa ring para sa iyong tagumpay, sapagkat katulad ng dati, ang tagumpay mo ay tagumpay ng lahing Pilipino. Sa ngalan po ng Sangguniang Panlungsod, ng aking pamilya at ng mga taong naniniwala sa galing at husay ng Pilipino, good luck at mabuhay ka. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. 20 depektibong timbangan ang kumpiskado matapos ang sorpresang inspeksyon ng mga tauhan ng Public Safety Department, City Task Force at ng City Economic Enterprise, ika-3 ng Nobyembre sa pamilyang lungsod ng Calapan. Sa ilalim pa rin ng operasyon timbangan, nakuha ang mahigit 69 timbangan na unregistered na agad ring ipinarehistro ng may-ari matapos ang operasyon. Nagkakalaga ang rehistro ng 200 piso. Ayon kay City Economic Enterprise Manager Ronald Cantos, ang pagkilos na ito ng pamahalang lungsod ay bilang bahagi na rin ng programa sa pagdiriwang ng Consumers Fund na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga mamimili. Bago pa man ang operasyon, ayon pa rin kay Cantos ay nagsasagawa na sila ng daily inspection sa loob ng pamilihan kung saan ay pinapaalalahanan nila ang mga manininda dito na ayusin at iparehistro ang kanilang mga timbangan. Ang mga nakumpiskang timbangan na napatunayang depektibo ay hindi na ibabalik sa may-ari kasabay ng pagbibigay ng paalala at babala na isa itong paglabag sa ordinansa o ang Economic Enterprise Code ng lungsod ng Calapan. Pahayag pa rin ni Cantos, malaya ang sinumang consumer o mamimili na magreklamo sa mga ganitong uri ng pangyayari. Maaari rin aniyang i-check ng isang consumer kung tama ang timbang ng kanyang pinamili sa itinayo nila ditong timbangan ng bayan. Sa ibang balita, prioridad ng pamahalaang lungsod ang edukasyon at kakibat nito ang pasilidad na magpapabuti sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaya naman dito sa isinagawang turnover ceremony, formal na ipinagkaloob sa Teresa C. Monteliano Elementary School ng Barangay Balite ang bagong building na may 2 classrooms. Ipinagkaloob ang proyektong ito ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Sa pamahalang lungsod sa pagkakatanghal nito bilang awardee ng 2014 Most Business Friendly sa City Category Level 3. Ayon kay Mayor Panaligan, ang TC Monteliano ay isa sa mga napiling bigyan ng karagdagang silid-aralan base na rin sa rekomendasyon ng DepEd Calapan City Division. Bahagi ng premyo ng City Government of Calapan noong 2014 yung naging tayong Most Business Friendly City. So dahil naging tayong Hall of Fame Award din pa tayo sa Business Friendly City, so ang premyo ay yung school building. 3 na ibibigay ng Chamber of Commerce, Chinese Chamber of Commerce kasi 3 times tayo nanalo Hall of Fame. So isa ito sa Balite Elementary School, TC Monteliano. Dahil sabi ko kay Mr. C, sumami ang bata dito bigla eh. Dahil nagkaroon tayo ng 2 resettlement site dito, kaya dumami ang bata, no? So, tama-tama. So, happy to turn over. Turn over na, pipirmahan pa kami ng MOA mamaya, pero we are turning over this school building sa City Division and DepEd sa Pumuno ni Madam Susan Bautista. Yan, so, mga bata, kayo pa nagagamit ito? Alagaan nyo, ha? Kabilang rin sa naging benepisyaryo ng nabanggit na patimpalak ang Community Vocational High School. Tinatayang nasa 400,000 piso ang halaga ng bawat karagdagang silid-aralan na nakamit ng lungsod ng Calapan sa pagiging consistent na most business-friendly sa city category.
Kasama ni City Mayor Arnang Panaligan, dumalo rin sa naturang okasyon si FCCI Director Edward C., Project Coordinator Carlo Legaspi, Fernando Clavesillas, Vice Mayor Hil Ramirez, Konsehal Charles Pansoy, DepEd Calapan City Division Superintendent Susana Bautista, Baliti Barangay Officials at ang buong komunidad ng Teresa C. Monteliano Elementary School. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Sa ating Christmas countdown, 49 days na lamang po at Pasko na. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng Newsline Staffing Crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.